Someday old Elijah had some problems on the mountain. All alone he stood against 400 prophets of Baal. He said, let the true God answer by fire upon the altar. When he prayed, the fire came down. You could hear Elijah yell. I'm glad I'm serving God, who's able to deliver. I'm glad I'm serving God, who's able to defend. I'm glad I'm serving God, who hears me when I pray. I'm glad I'm serving God, on whom I can depend. When this life is over, I'm standing in that city, gathered with the saints, the countless ones. Someone might just ask me, why you're so happy? Just like old Elijah, I sing the same old song. I'm glad I'm serving God, who's able to deliver. I'm glad I'm serving God, who's able to defend. I'm glad I'm serving God, who hears me when I pray. I'm glad I'm serving God, on whom I can depend. I'm glad I'm serving God, who's able to deliver. I'm glad I'm serving God, who's able to defend. I'm glad I'm serving God, who hears me when I pray. I'm glad I'm serving God, on whom I can depend. I'm glad I'm serving God, on whom I can depend. Magandang gabi bayan, este kapwa ko kabataan, kayo ngayon ay nanonood ng Balitang Christian News. Para sa kaalaman ng lahat, tayo ngayon ay nasa usapin patungkol sa Stand Up and Stand Out. Ating panoorin dito lang sa Nagbabagang Recap. Na ngayon, babalik na tayo sa ating topic. Napakaganda na binuksan nating topic last Thursday at narinig nyo naman yung binabanggit ni Sir Maki doon, yung pinakadulo natin, lahat ng pinag-usapan natin doon. Ang ating pinag-uusapan ngayon sa topic natin is Stand Up and Stand Out. Sahin muna natin 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sir Dominic, pakibasa. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Yan. One of the reasons kung bakit natin pinag-usapan, pinilang verse na ito, because nauungkap ito, Sir Dominic, nauungkap ito doon sa ating pinag-uusapan, Sir Maki, na stand up and stand out. Most of the time, pinag-uusapan natin, the encouragement na binibigay natin sa mga young people natin is to always stand up. Hindi pwede na ikaw ay magpatuloy sa iyong buhay bilang isang Kristiyano na hindi ka mag-stand up. Bihira ang makapag-stand up for Jesus. Amen! Sa pagpapatuloy ng ating programa, narito ang ilan sa mga puntos na binitawan ni Ginoong John Hill Laurena kaugnay sa ating pinag-uusapang paksa. Kasi ang dapat na malaman ninyo, young people, yung pag-stand out nyo, nakadepende yan sa pag-stand up nyo. Yeah. Tama. Kung anong klase kang manindigan, yun din ang klase mong pagkakakilanlan. Sabi ko nga kung paano ka mag-stand up, ganun kang mag-i-stand out. Pag nilalaro mo at nagpapanggap ka lang sa iyong paninindigan. Nakikinig ba kayo lahat? Para sa inyo ito lahat. Pagka naglalaro ka lang o nagpapanggap ka lang sa iyong paninindigan at sa iyong pag-stand up, you see, panggap lang rin ang iyong pag-stand out. Kaya nga most of the time, Team Focus, sa pagtatapos ng taon, ang bilis ma-compromise after so many spiritual preparations, after so many spiritual enhancement, encouragement, spiritual exhortations sa ibinibigay sa inyo. At the end of the year, dumarating pa rin sa punto parang nagiging imposible na, Sir Maki, Sir Dominic, nagiging imposible na hindi magkaroon ng problema ang isang young people at the end of the year. Tama. You see? So ano nag-ibig ko sabihin? Parang nagiging automatic na darating talaga sa buhay mo na sa isang taon, you will fail to stand out.
Amen and amen, sis. Bakit nga ba dumadating tayo sa punto na nabibigo tayo mag-stand out? Ating panoorin ang kasagutan sa tanong na iyan. The reason why you are failing to stand out, it's because of the reason you failed to stand up. Ninyo, at pag-stand out ninyo, hindi yan nakasalalay sa magulang ninyo. You are blessed that your parents, your father and your mother is here. You see, pero wag kayong papaloko sa dyablo na porket sila'y matinding ginagamit ng Panginoon, akala nyo parehas na rin ang pag-stand up nyo at pag-stand out ninyo. Tama. Muna ako dun sa illustration. Anong sabi ko kanina? Tanggap na at the end of the year, para bang inaabangan mo lang kailan kaya ako magpapalpak. Alam mo yun? Kung bakit nagkakaroon ng ganong spiritual routine ang maraming young people, it's because of the reason nagkakaroon problema sila sa pag-stand out kasi may problema sila unang-una sa pag-stand up. Amen! Yun palang kasagutan kung bakit marami sa atin ang nabibigong mag-stand out. Sa pagpapatuloy ng ating diskurso, narito naman ang solusyon kung paano tayo mag-i-stand out and stand out sa ibabaw ng mundong ito. Ang unang-unang makikita natin dyan, therefore, sabi ng Biblia, my beloved brethren, be ye, what's the first command? Be ye steadfast. Kailangan mo munang maging matatag, unmovable. You see that? Because if you are steadfast and unmovable on how you stand up, ano yung kasunod? You will stand out in a way that you will always abound in the work of the Lord. Ngayon, na nalaman na natin kung paano mag-stand up and stand out, panahon naman upang suriin natin ang ating sarili kung tayo ba'y mga kabataang Kristiyano na marunong mag-stand up and stand out for Jesus. Nung kayo'y nasa school pa ninyo, during the school days, during the school year, were you able to stand up and stand out? Alam niya kung kikilalanin ka lang na nag-stand out ka, not because you are abounding in the work of the Lord. Ang kaya lang ituro sa inyo ng mundo, pagdating sa Christianity ng mundo, ang kaya lang nilang ituro sa young people, mag-stand out. Amen. But they will never be able to teach you to stand up because a compromised life is not a standing up life. Sister Aubrey, ulitin ko, yung buhay na kompromisado, hindi yan paninindigan para kay Kristo. And for that, sister, narito ating ipakinggan ng mga puntos na binitawan ni Ginoong Maki Laurena. Pag-stand up mo at pag-stand out mo has something to do with mind setting. Dahil nyo, whether you accept it or not, ang gusto lang, ang mundo na ito, tuturuan ka lang ng magpasikap ka. That's how they define the word stand out tayo, we define the word stand out as the outcome ng pag-stand up mo. Ano ba ang purpose ng Diyos? Ang maitataas dapat Diyos sa buhay natin. Now, how will you come to that point na Diyos ang maitataas sa sarili mo kung tama ang stand out mo? Now, paano tatama ang stand out mo? Mag-stand up ka sa tama. Sa pagpapatuloy pa rin ng nagbabagang diskurso, narito naman ang mga puntong binitawan ni Ginoong Dominic Mendoza. How you stand up will determine how you stand out. Sinabi nyo kanina, kung ito ay abounding sa work of the Lord, dapat merong fruit. Sa Trusted Timothy, sabi ko sa Trusted Timothy, alam nyo men, mga kapatid, karamihan sa mga lalaki ngayon, karamihan sa Team Focus ngayon, ang hanap lang ng mga yan, sarap. Ayaw ng mga kalalakihan ngayon, responsibility. Hirap na hirap mag-stand up ang lalaki. Kasi yun yung takot na takot tayo mga lalaki sa responsibility. Na sinasabi ng Biblia, pag kayo'y nanindigan, you are steadfast, you are unmovable. So that ang pag-stand out mo, ang evidence ng pag-stand out mo is that you're always abounding in the work of the Lord. Napakaiba kang kabataang Kristiyano na namumuhay sa mundong ito. Pagka ang ebidensya ng pag-stand out mo ay gawain ng Panginoon. At
At dyan nga nagtatapos ang ating nagbabagang recap. Naway, ang lahat ay may natutunan mula sa ating pagbulay-bulayan sa nakaraang kaganapan. Muli, ako po si Aubrey Julia B. Barawid mula sa Southeast Family at Noble Naumi. Sister Alia K. De La Peña po, from South Family and Team Noble Naumi. Sister Micaela Lagman mula po sa Makati Central Family, grupo po ng Noble Ladies. Sister Nicolan Gomez po from Team Foxtrot and Lighthouse Bible Baptist Church. Sister Milka Lumangkag po from South Border Family at member po ng Obedient Truth. Kay Angela Domingo po from Western Union Family. Sister Rian Kanda from Southeast Family and Hanes Hana Ladies. Walang kinikilingan, mayroong pinoprotektahan. Tanging Diyos lang ang kinakatakutan. Pawang katotohanan lamang mula sa Staying Alive program ang iyong ulat. Pinapangakong kapurihan ng Diyos ang tanging iaangat. Para sa nagbabagang wika. To God be the utmost glory. Blessed Thursday evening, Team Focus! Maganda gabi muli sa inyo lahat. And once again, we are back sa ating pong programa. This is the primetime show na meron tayo sa ating pong Team Focus na meron tayo. Magandang gabi sa iyo, Sir Dominic. Magandang gabi, sir. And hindi mo malawag, medyo bago-bago tayo ng estilo ngayon. Parang maluwag. Medyo maluwag tayo ng konti ngayon. Yan. Oo, kasi merong speaking engagement yung kasama natin. Yan. Oo, meron siya. At but I believe na patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon sa gabi na ito and napakaganda ng mga pangyayari for the rest of the week from the past week mula Men for Christ. Alam mo, Sir Dominic, natutuwa lang ako. Natutuwa ako na sa Men for Christ conference or nung Wednesday, yan nga nakapag-testimony, karamihan ay Team Focus eh. Yes. Di ba? Team Focus yung nakapag-testimony ng mga nakaraan, which I am wondering why na lahat naman ng mga young people ay tumatanggap ng salita ng Diyos. Well, anyways, again, magandang gabi sa bawat sabu sa inyo to the north, south, east, and west corner. Yeah. Team Focus and also sa mga nanonood sa atin nationwide and worldwide ng mga young people and also to our Team Focus on the outages and mga stations sa area. Amen. Magandang gabi sa inyo. Nandiyan na ba sila sa Google Meet natin? Baka pwede natin sila ipakita. And yan, mga onti pa lang. Yung mga nasa Google Meet natin, stations, medyo maraming kumukonti. Ito, magandang pag-uusapan yan. Kaway-kaway kayo lahat ng mga nasa Google Meet. Wave your hands. Wave your hands. Yan. Yun. Amen. Yung mga naka-close ang camera, if you can open your camera, that will be better. Amen. That's better. Yun. Nandiyan sa Paniki Mission, mamaya may makakasama tayong guest dyan. Alam ko meron tao dyan eh. Kaya, may kumakaway sa likod, oh. Kumakaway na eh. May kumakaway sa likod doon sa Paniki Mission. Yung, Madaya ka, Brad. yung mga pakaway-kaway na yun dyan sa likod. Madaya mo. Sisingilin natin bukas yan. Yan. Magandang gabi sa inyo lahat. Of course, yung mga nasa Facebook Live natin, magandang gabi sa inyo lahat. And I believe that this will once again help you to keep growing sa inyong spiritualized young people. Sabi ko nga, Sir Dominic, going to our topic, andi dito pa rin tayo. This is the second to the last Thursday. Next Thursday will be the last Thursday ng buwan ng August. You see, eto na naman, di ba? Bagamat may tatanong natin, patapos na naman yung August. The question is, are you standing up and are you still standing out? Yun ang pinakamagandang katanungan na lagi nyo dapat itatanong sa sarili nyo, Team Focus, lalong-lalo na, Sir Dominic, with this topic, ngayon ay pasukan na ulit. Marami na talagang, in fact, marami na mga nagchat-chat sa akin, marami mga nagpapaalam sa akin na ganito, sir, ganito yung schedule namin sa ganito, sa ganyan. Alam nyo, dito na tayo ngayon lalo magkakaalaman kung sino ang makakapag-stand up at sinong makakapag-stand out. Amen. You see, one of the things na babanggitin natin ngayon at pag-uusapan natin ngayon ay maganda na dapat na ilagay nyo sa isipan nyo, young people. Sabi ko nga, pagdating sa Panginoon at pagdating sa Christian life ninyo, pagdating sa spiritual life ninyo, you have to make it sure that it is always God that is the priority. Amen. Your spiritual life should always be the priority. Kasi sabi ko, most of the time, alam mo, young people,
ang pinaka-ginugol at ini-aim natin dito, yung makasanayan ninyo na habang tumatanda kayo, hanggat sa later part ng buhay ninyo na magkapamilya na kayo, ay matatag kayong naninindigan. Ang pinaka-goal natin dito ay matatag kayong naninindigan at makasanayan ninyo at ma-adapt ng sistema ng buhay ninyo na ang spiritual life ninyo ang laging priority. Amen. Mapababae, mapalalaki, lalong-lalo na Sir Dominic sa mga lalaki, di ba? Yes, sir. Di ba? Lalo na sa iyo, adult group, nasa Trusted Timothy, bagamat may mighty isa ka na tayo. Sabi ko nga if what we are doing in the Team Focus ay hindi papasok sa sistema ng pamumuhay ng maraming young people ngayon, later on, may magiging tatay, may magiging nanay na hindi priority ang spiritual life. Come on. Amen, And amen, ang totoo niyan, Sir Dominic, kasi ngayon, nangyayari na. You see, ngayon nangyayari na. Kaya nga, ang problema kasi niyan, tinan nyo, young people, pagka naipasa nyo yan, nakasanayan nyo yan, at later on darating na kayo sa buhay na kayo na yung nadoon sa lugar ng pagpapamilya, anong i-expect ninyo na maipapasa ninyo sa inyong pamilya? Sa iyong magiging anak. Ganun din. Hindi na naman secondary na naman ang spiritual life. Kaya ano na lang makikita nyo, later on, ang buhay, wala na. Yes. Ganun at ganun pa rin. Diba? Anong masasabi mo dyan, Sir Dominic, sa bagay na yan? Actually, sir, kahit yung sinasabi, sir, open na open, kahit sa grupo ko, sir, marami ng ganyan, sir, nagiging option na lang. Sir, pag may time na lang ako, sir. Actually, that's the point. Ngayon pa lang yan, Yes, sir. Young people pa lang yan. You see, young people pa lang yan. Lalo nga, sabi ko, napakaganda nito. Nandito tayo sa topic na ito, di ba? Sige, tuloy mo, Sir Dominic. Kaya yun yung nakakalungkot, sir. Lalo na ngayon, bata ka pa lang. Okay? Sabi ko nga po, sinabihan ko yung mga kakrupo ko po kanina Ngayon pa lang na wala kang gaanong ginagawa. Bakit nakakapagtaka na wala kang oras para sa Panginoon? Yeah. Yung gusto ko, sir, yung binanggit nyo noon pa, sir, noon pa. Dapat ang nakikita pa rin sa atin, yung natin, yung godliness natin. Yeah. Kasi yun ang kulang sa atin mga kabataan ngayon yung actions natin. Kasi kasi ang iniisip kaagad natin yung banal Yung parang yung sinasabi nga ni Sir Joe na parang yung hindi na makangiti, hindi na makapagbiro. Hindi yun ang sinasabi ni Sir Joe Hindi yun ang tinuturo natin Kaya nga, stand up and stand out. Kasi ang nangyayari, pag nag-stand out ka, by doing that, yung sinasabi dito sa tinuturo sa atin, makikita sa atin kaagad, yung unang-una pa lang, yung godliness, sir. Yeah. Makikita kaagad sa atin yung pagiging makadiyos ng isang kabataan. Yeah. Kumbaga kasi, laging ang paalala sa akin ni Madam dapat yung every action mo, makikita dyan yung preeminence ng Diyos. Yeah. Kasi ang pangit sa ating mga kabataan ngayon, tawag dito, we are after the fame. Aminin mo natin sa hindi, sasabihin natin, sir, may narinig na akong ganyan, sabihin, di naman ako after na sumikat Di naman ako after na sumikat. Pero hindi yun Team Focus Kahit sabihin nyo na ganyan, naiingit kayo sa mga nakikita nyo sa social media Gusto nyong gayahin. Kaya dapat Team Focus, wag yan ang nasa isip ninyo. Kasi, naalala ko tuloy yung verse, yung last week, sir, sa 1 and 2 Timothy. Yung sinasabi, let no man despise the youth. Kaya ka dinidespise ng ibang tao. Kasi, sa akin, yung take ko dun sa despise, nililiit. Yeah, that's it. You are not that's the main point of being despised. Kumbaga pinapawalang kwenta, yung pagiging kabataan mo ay iniisang tabi lang, pinapawalang kwenta. Yes, that's sir. the point dun Tama yung sinabi mo, that's actually the meaning of it. Binababa yung walang respeto dun sa youthful years mo. Because actually, ang nangyayari, Sir Dominic, sa youthful years na meron isang tao, ang meron dyan ay napapaloob dyan, sinasabi na lahat kasi yan, puro testing lang, sinusubukan nila. Yun yung tinatanggal natin sa inyo, young people Sa years nyo ngayon as a young people, wala doon yung testing. Yeah. Sigurado Amen, lagi yung ginagawa mo. Amen, sir. Sige, Amen. tuloy mo, Yung sir. yan, sir, yung you are not taken seriously sa labas. Kasi tignan nyo Team Focus pag tignan nyo, pag may time na nagsalita ka na, pag nagbitaw ka na ng seryosong salita, tatawanan ka lang sa labas. Yeah. Bakit? Kasi ganun yung pamumuhay natin, hindi nakikita yung godliness sa ating pamumuhay. That's right. Kaya hindi ka matake ng bigyan ko kayo ng example. Tignan mo yung mga artista. Diba? Sobrang yaman nila. They are, sa term ng mundo, successful. Ang lalaki ng bahay, ang lalaki ng sasakyan, ang dami nilang sasakyan. Pero in the end of the day, ang sasabihin sa kanya ng tao,
Artista lang yan, acting lang yan. Acting lang yan. O, di ba? Ang pangit pakinggan, acting lang yan. Magaling lang yan, umacting, pero sa totoong buhay, mahina yan. Yeah. Ganun yung team focus. Ganun yung tingin sa atin. Yung sinasabi ng verse na yan, na, let no man despise the youth. Maliit yung tingin sa'yo ng tao. Bakit? Kasi masyado kang after. Yun lang yung, doon lang tayo magaling sa pag-stand out. Pero sa pag-stand up, di ba, yung para, sa pagtayo para sa Panginoon, hindi natin hindi natin magawa. Kaya nakakatuwa eh. May, tignan nyo, kahit sa, junior church. Shout out sa junior church, sa mga members sa junior church, di ba? Tignan nyo yung, obserbahan nyo. Di ba, pag nagsalita yung kabataan, talagang nakikita sa kanya na, junior church pa lang once na nagsalita siya, siniseryoso siya ng mga tao sa labas. Yeah. Di ba? Sino bang maisip ko dyan? Basta may gumawa niyan eh. Nung una... Kasi kasi ang point kasi doon, hindi kasi siya ordinary. Yes, sir. Yun, hindi ordinary. Pero ang nangyayari ngayon, pagtungtong na sa team focus, kumbaga naging parang, wala yan. Ano pa yan? Di pa yan sigurado. Bata pa yan. Oo, wala pa yan. Kumbaga, nag-iiba yung, yung treatment. O, nag-iiba yung tingin, nag-iiba yung perspective pagdating na sa bagay. No? Yes, Samantalang, ang young people naman, nung nandun pa lang siya sa sinasabi yung junior church years nila, excited lahat sa ministry. Yes. Ipinaglalaban pa sa magulang yan. Yes. Talagang mas pipiliin pa nilang suwayin yung magulang. Kaya nga, bagamat mali yun, pero ganun yung attitude na meron yung mga nasa junior church. Na ngayon, nasa team focus na, hindi na yun ang ugali nila. Yes, amen. Amen, yeah? sir. Amen, Doon sir. sa junior church, sabi ko nga, I've been there. Sabi ko nga, I've been there for how many years? Di ba? Yes, sir. Nag-stand out sa junior church. Di ba? Kaya nga tinuruan natin, pin-emphasize ko rin sa kanila, dapat bang magaling ka sa simbahan, magaling ka rin sa bahay ninyo. You see, yun yung binalansin natin. Pero ngayon, ano naman ang nangyari ngayon? Nawala yung galing sa simbahan. Nawala. Ang nangyari ngayon, na-swayed away naman ngayon na nasa team focus na. Ganyan yung sinasabi ko, di ba? Ipinaglalaban yung junior church years, pero pagdating na dito sa team focus, nawala yun. Nawala lahat yun. You see, yun yung isa sa pinaka nakikita ko nagiging problema ngayon. Nag-stand up and nag-stand out in junior church years. Pagdating sa team focus, na lesson yung pag-stand up. Kaya nga pinag-uusapan natin ito, team focus, para may balik muli yung sigla at tapang ninyo at kung paano nyo pinaglalaban yan noon. Amen. Amen. Di ba? So, alam mo Sir Dominic, banggitin ko lang ito, no? Banggitin ko lang dito. Sabi dito sa ating main text, dito natin makikita yan. Dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, which is our main text. Maganda yung sinabi dito ng Bible. Sabi ng Bible dito, therefore, my beloved brethren, you see, be ye steadfast, unmovable. You see, yan, nandiyan yung stand up and stand out. Mag-stand up. When you stand up, you've got to make it sure that you are steadfast. When you are standing out, kaya ka nag-stand out because you are steadfast and you are unmovable. You see? And then the next thing, sabi dyan, always abounding in the work of the Lord. You see, bakit standing out ka? As a Christian young people, bakit nag-i-stand out ka? Bakit kumbaga in other terms, outstanding ka? You see, bakit nag-i-stand out ka? It's because you are abounding, not sometimes, but you are always abounding in the work of the Lord. You see, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Ito yung sinasabi nating problema ngayon. Listen to this carefully, team focus. Makinig kayo ng maigi. Kaya nangyayari ngayon na parang, secondary yung ginagawa ngayon nila para sa Panginoon. Yung spiritual ay nagiging secondary na sa maraming young people ngayon. While they are on their team focus years, hanggang sa na-develop yan, pagdating ng team prep, secondary na talaga ang Diyos eh. You see? Hindi ko na ganong pupuntaan mo na yan kasi pag Wednesday ng umaga, dadamay ko kayo, team prep. Pero ngayon, medyo tabi mo na kayo. Okay? So, sinasabi ko sa team focus, di ba? Ito ngayon yung pino-form natin eh. Kasi ang nangyari ngayon, team focus, listen to this. This is a serious matter. Ang nangyari ngayon, Sir Dominic, sa maraming kabataan, ang tingin nila, hindi nila nakikita that their labor is not in vain. Amen, amen. Their labor is not in vain in the Lord. Sabi ng Biblia, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord.
Hindi nyo nakikita na yung ginagawa nyo ngayon, ang pakiramdam ng maraming kabataan ngayon, yung ginagawa nila sa Panginoon is parang wala lang, alam mo na yan, di ba, siyempre, natural, nandito tayo simbahan, somehow naman, may church activity ka, pang-balance. Yun ang nangyayari, Sir Dominic, which is supposedly, hindi, sir, ang ginagawa ninyo para sa Panginoon, young people, hindi yan pang-balance. You see, yan yung pagtulong sa inyo na kayo ay mag-stand out in the world. You see, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit nating sinasabi dito, maraming mga young people na nagpapakilala rin Kristiyano. Paano ka mag-i-stand out from them? It's what you're doing for the Lord. They're also doing something for the Lord, but it is for their balance sake. Come on, amen. You see? Pero what you're doing for the Lord, hindi para bumalanse yung buhay mo, kundi para mag-stand out ka sa mundo at makita na yung ginagawa mo para sa Panginoon, hindi yamang yan para sa iyo, kundi para maitaas at may pakilala ang Panginoon at maiabot yung tao sa Diyos. Amen. That's the difference. Kaya nga, your labor is not in vain. Yung ginagawa ninyong activity sa groups ninyo, huwag nyong kasawaan yan because your labor is not in vain. Minsan, akala nyo, basta na lang kayo bibitaw sa grupo. Maraming ganyan. Nakikita ko mga nagli-leave alam mo, ibig sabihin ko, nakikita ko young people, ganun lang ang nangyayari. You see? Hindi sila nagli-leave na na para lumipat. Hindi, nagli-leave sila kasi sawa na. Kung bakit kayo nagsasawa? Because you are not seeing young people that what you're doing for the Lord is not in vain. Akala nyo lahat ay vain. Because the truth of the matter, young people, is that what you're doing outside, what you're doing in the world, you see, that is the vain things. Amen, amen. Baka sabihin nyo, words ko yan. No, that's from King Solomon himself. You see, all is what? Vanity. All is vain. All is vanity. Everything that's happening in this world, all is vanity. Ano lang talaga ang may halaga at may timbang? Yung ginagawa mo sa Panginoon. Kaya nga, your labor is not in vain in the Lord. Kaya nga, Team Focus, dinadala tayo ng church. Team Focus, listen to this. Dinadala kayo ng church. Saan? Saan kayo dinadala ng church? Sa mga activities, sa mga gawain ng Panginoon na doon kayo pinipilit mag-involve, doon kayo pinipilit na maging matatag at manatili sa involvement sa simbahan, hindi for the sake na may masabi kayo na may ginagawa. No, it is for the reason na yung ginagawa mo is not in vain. Yan lang ang nagmamatter sa buhay natin ngayon. Lahat ng ginagawa natin, nais kong sabihin sa inyo, everything that what we are doing, the only thing that matters most is what you're doing for the Lord. Amen. Amen. You see? Pero yun yung sinasabi ko, young people sa young people, Sir Dominic, yan ang nangyayari ngayon. Kaya ang bilis ninyo magsawa, kaya nagsasawa kayo kagad sa ginagawa ninyo, magtatapos na naman yung taon, papasok na naman yung Berman, eto nagpasukan na. Hindi na ngayon. Nag-stop yung abounding ninyo. You see? Marami ng young people, nung walang pasukan, always abounding. Ngayon, sometimes abounding na lang. Scheduled abundance na lang sa gawain ng Panginoon. Come on, amen. You know why? Because hindi pa mabigat sa inyo na yung ginagawa nyo para sa Panginoon is not in vain. Minsan kinakanta natin yung salita, yung kanta na, it's not in vain, it's not in vain. Di ba? May kantang ganyan. You see, we serve a risen Savior. Di ba? Kinakanta yung bagay na yan. Pero ang tanong, nauunawaan mo ba talaga? If what you're doing for the Lord is not in vain, then bakit ngayon, hindi mo kayang isakripisyo yung ginagawa mo in the world para sa gagawin mo for the Lord? Amen. 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 Ako, Sir Dominic, lumaki ako sa simbahan na ito. Nakita ko ang mga miyembro na nandito na talagang, bagamat wala na yung iba, na swayed away na rin sila sa bagay na yan. Pero nakakita ako dito na mga taong nananatili na dito sa simbahan natin na to, Sir Dominic, they would rather sacrifice the things or what, even their career. They will sacrifice their career.
Huwag lang silang makapagpaliban ng para sa Panginoon. Amen. That is how, Team Focus, listen to this. That is how this church was started. And let me remind you, Team Focus, hindi pa nagbabago ang simbahan natin. You see, this same principle. Kaya nga nabanggit na pag-usapan namin yan last Friday nila Sir Rudy sa Baptist Lunch. Pinag-usapan namin yan. Ginawa pang illustration ni Sir Noel dyan, yung kanyang trabaho. Bagamat siya ay naka-assign sa Camp O'Donnell yata yun sa Tarlac. Pero pumupunta pa rin siya dito by Sunday and minsan nagtitake live siya. You see, bakit nakakapagsinungaling na nga eh. Sinasabi na, hindi tayo naniniwala sa white lies. Pero sa mundo, nakakatanggap-tanggap yun. You see? Pero hindi tayo naniniwala sa ganyan. The point lang is this. Handa nilang harapin anumang kapalpakan at anumang pananagutan sa mundo. Huwag lang nilang makalimutan yung gagawin nila para sa Panginoon. Amen. Amen. You see, young people, exactly my point right now. Kahapon, si Brother Dan Michael. You see, sasabihin ko lang, I'm mentioning him, but not to praise him, but not to lift him up. Pero sabi ko nga, pwedeng mangyari. Ano yun? Gumawa kami ng sulat. You see, prayerfully payagan siya. Gumawa kami ng sulat na na ibinigay ko sa kanya, na yung ginawa namin sulat. Actually, may mga na-miss ako niyan eh. Sila Ma'am Benis dati nagpapagawa sa akin, pero hindi ko na ginawan kasi nararamdaman ko mag-full time siya. Hindi, lusot. Hindi ko lang talaga nagawan yun. Pero, shoutout sa iyo, Eddie. So, alam kong baka nasa area pa yun. Nasa area pa sila, di ba? Yan. Pero, hindi ko lang talaga siya nagawan. Pero, na may ginawa kami ni, Metal Slug na eh. Ay, ano to? Nadudulas tuloy ako. Sulat. Dan Michael. Eto na nga, sa sulat ni Dan Michael, may sinulatan kami na na may kinalaman sa mga estudyante, gano'n, applications, na pinapakita, in-emphasize natin doon sa sulat from the church, di ba? Na sinicertify that he is a staff of the church na kung pwedeng malipat yung schedule niya na hindi maaapektuhan yung kanyang ministry. Amen. You see, exactly. Kaya nga sabi ko, minsan, alam ko young people, constitutionally, it's your right to practice your faith. Amen. Amen. Sinasabi ko na sa inyo, young people, constitutionally, it is your right to practice your faith. Pero hindi yan ang pinakagagawin ninyong pampatapang para pwede kayong gumawa ng ganyang bagay. No, hindi. Ang point natin dyan is, ang ilagay nyo sa isipan nyo, what you're doing for the Lord, it's not in vain. The world cannot belittle what you're doing for the Lord. Hindi nila pwedeng liit-liitin yung ginagawa ninyo sa Panginoon. Yes, amen. Therefore, kung hindi nila kayang liit-liitin yung ginagawa niyo sa Panginoon, patunayan nyo. You see, kaya minsan nililiit-liit, it's because hindi na kayo abounding eh. You see, alam mo ba, Sir Dominic, dito sa verse natin, napakaganda ng tandem na ginamit dito ni Apostle Paul eh. Always abounding. You see, because pagdating sa gawain ng Panginoon, you will have a hard time to abound kung ang word na abounding, Sir Dominic, dapat tuloy-tuloy. Yes, sir. Given the essence of the word abounding, dapat tuloy-tuloy yan. Abounding nga eh. Kaya nga, ing yung dulo eh. Napaka-redundant na yan, sir. Oo, parang ganyan ang dating yan. Yes, pero totoo niyan, nagpapatibay yan sa isa't isa. Amen. Hindi ka pwedeng, sinasabi lang ni Apostle Paul, na hindi ka pwedeng mag-abound if it's not always. Hindi mo pwedeng gamitin yung word na abounding, young people, kung hindi always. You see? Kasi tuloy-tuloy. Amen. You see, always abounding saan? In the work of the Lord, not in your work in the world. Hindi sinabi na always abounding on your work in the world. No, hindi yon. Sinasabi dito, always abounding in the work of the Lord. Maliwanag yun, young people. You see, now, kaya nga sinasabi ko sa inyo, tingnan nyo, dyan nyo malalaman na inisa-isa natin yung stand-up by using the word steadfast and unmovable. You see? Ngayon, pag stand out na always abounding, you want the world to witness you want the world to witness you standing out on your Christianity, then you have to make it sure that you are always abounding in the work of the Lord. You know why? Because your labor is not in vain. Maraming tumitigil sa pag-abound
Because, ang tingin ninyo young people, wala naman yatang patutunguhan itong ginagawa ko. Wala naman wala naman ako mapapala sa pagiging choir, pagiging staff, wala naman akong kikitain kung mag-usher ako, wala naman akong kikitain kung mag-involve ako sa area activities, maging singer ako sa area, maging greeter ako sa area. Wala naman ako, pwede ko namang excuse tong ginagawa ko na hindi ako makakanta pagkat every Thursday ng programa sa school, hindi ko, sa team focus natin, hindi ako makaabot sa mga ginagawa natin dyan by group. You see? Hindi ko makagawa, hindi ako makapag-involve, sir. Kasi, katulad na sinasabi mo, Sir Dominic, kasi sir, alam mo, yung klase namin, ganito, yung ganitong tapos namin, talagang natatapos kami, sir. 7:00 pa kami natatapos. Babiyahe pa kami, so heavy ng traffic, sir. Pagkatapos, Grabe, sir, legit. alam mo, yung mga reasoning, it seems like pag natapos yung schooling, valedictorian eh. Parang masteral na kagad eh. Actually, ganun yung datingan sa akin ng mga young people ngayon na kung makapag-excuse. I'm not trying to tell you to stop on studying, ha? Pero if you're getting my point, young people, you be honest sa sarili ninyo. Ang reasoning is what? Parang top 1 ka agad eh. Prayerfully, mag-top 1 kayo sa excuse nyo na yan, ha? Pero mostly na gumagawa ng excuse, ikaw yung pinakaunang-una mula dun sa pang-10 row ng klase ninyo. Di ba? Ako, sabi ko nga sa inyo, be honest, team focus. Be honest. Ang gusto ng Diablo, madala kayo sa kasinungalingan niya. Amen. You see, ganyan ang ginagawa ng Diablo eh. Papasakayin niya kayo sa sarili niyang kasinungalingan. He is the father of lies. Di ba? He is the father of lies. Sino yun? Si Satan. Kaya tinan mo, anong rasunan? Bakit ang daming excuse? Hindi na ipaglalaban ng maraming young people ngayon ang para sa Panginoon kaysa sa para sa mundo. Amen. I'm not saying na yung pag-aaral ay masama, Sir Dominic. Yes, sir. Yes, sir. Nag-aral din naman tayo. You see, hindi ko sinasabing masama yan. Ang nagpapasama dyan, yung yan ang ilagay mo on top of what you're doing for the Lord. Amen. Amen. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, this is what we're trying to put in your system, young people. Kasi pag nakasanayan yan, wala, lilipat lang kayo ng team prep. Kaya nga, sabi ko, ito, sa Mighty Issachar, lagi kong sinashoutout kayo, dahil sila yung pinaka-kuya dito, at saka sa Excellent Esther, sila yung pinaka-ate dito. Pero bagamat ganun, sa nakikita ko, again, we are one family here, Team Focus. The reason why I'm saying this, as the youth leader dito sa Team Focus natin, ano nakikita ko? Nakikita ko, hindi pa ganun, ha? Yung position ng trabaho, hindi pa sila yung boss, ha? Yes, sir. Pero hindi na nila ganun kaagad magampanan yung ginagawa nila para sa Panginoon. You see? Amen. Masakit man tanggapin yan, pero alam nyo yan ang katotohanan. But if you're going to pay attention dito sa pinag-uusapan natin, you will still be able to stand out. Eto, I'm going to mention these people for the sake of using them as an illustration to encourage you young people. Yung may-ari na ng si Sir Bernie Fabula. You see? Yung may-ari dyan ng True Chicken, yung may-ari, anong hinahanap niya mga empleyado, yung mga galing dito. At nire-respeto niya ang ginagawa ng mga empleyado yan na galing dito para sa Panginoon. Lalong-lalo na yung mag-aaral sa Bible School. Wow, amen. Anong nangyayari ngayon sa kanyang establishmento? Pinagpapala. You see, kung bakit ko sinasabi yan? Kasi nagkaroon siya ng mga empleyado na nakita niya na talagang magtatrabaho kami sa sir, matindi kami, magtatrabahuhan namin ng maayos ang trabaho namin sa Panginoon, ang trabaho namin sa iyo, wag lang maapektuhan yung ginagawa namin sa Panginoon. Nirespeto niya. Anong dumating sa kanya? Pagpapala. Amen. You see, doon kayo, ibig ko sabihin, nag-i-stand out yung mga tao niya. Amen. Bakit? Even though they're doing something in the world, they're still abounding in the work of the Lord. Sino? Young people. Eto. Boss na yun. Boss na yun. You see, kaya nga pag kayo ay nagsettle pa, kinikilala niya, yung boss na pa yun, chine-check and tinitingnan niya na yung ginagawa ng kanyang mga empleyado na may ginagawa sa Panginoon, it's not in vain. Amen. Amen. You see, kaya nga hindi niya nililiit yung ginagawa ng mga yun para sa Panginoon eh. Sunday, anong nangyari ngayon? Sarado. Yung True Chicken.
O, di ba? Ngayon, ang tanong, nalulugi ba? No. Kahapon nga lang, pagkatapos yung manager nila dyan shoutout sa manager ng True Chicken. Baka naman. O, di ba? Hindi, totoo yan. Hindi lang yan. After service, hindi naapektuhan yung ministry nila dito. Nakapagsimba, bumalik. Bakit? May customer pa. May malaki ang customer pa. Pumasok yung blessing because of people who are standing out on their Christianity. Young people, listen to this. Because they never allow na tumigil sila sa pag-abound sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Naintindihan nyo ba yon, Team Focus? You see, yan yung pinag-uusapan natin. Kaya huwag nyong liliit-liitin yung ginagawa ninyo para sa Panginoon while you are on your Team Focus years. No, strive to be always abounding in the work of the Lord because lahat yan ay may kwenta. Lahat yan ay may patutunguhan. Lahat yan ay magdadala sa inyo sa maayos ninyong kalagayan later on. You see that? Amen. Kaya huwag niyong gawa ng excuse bagkos ipaglaban mo. You see? Buti ba yung palamasa? Ipaglaban mo. Di ba? Ganyan yan, ha? Oh, ikaw ang may totoong ipaglalaban. Ipaglaban mo. Pag nakasanayin yan later on, believe me, kahit na lumipat pa kayo sa team prep, I'm telling you, hanggang sa magpamilya kayo, ipapasa nyo ulit yan sa mga magiging anak ninyo. Ano yun? Just keep on abounding in the work of the Lord because your labor is not in vain. Amen. Amen. You see that, young people? Kaya nga, stand up, be ye steadfast and unmovable. You see? Anong description ng pag-stand up mo? You are steadfast and unmovable. Anong description ng pag-i-stand out mo? You are always abounding in the work of the Lord. You see? Ang lagi nyo lang tandaan, para makapag-stand up kayo at makapag-stand out kayo, para ma-practice nyo yan ng maigi sa sarili nyo, ang ilagay nyo sa isipan nyo, your labor is not in vain in the Lord. Lahat ng ginagawa nyo ngayon para sa Panginoon, ilagay nyo sa isipan nyo to, young people. Lahat ng ginagawa nyo ngayon para sa Panginoon, it's not in vain. Amen. It's not in vain. Kaya ako sinasabi yan because madalas na nangyayari ngayon, Sir Dominic, maraming young people ngayon, talaga naman, kaya nawawala, basta na lang bibitaw, basta na lang magiging inactive because hindi nyo nakikita, hindi nyo pa ngayon nakikita that what you're doing for the Lord, it's not in vain. Amen. Amen. You see? It's not in vain. Kaya sabi ko, simple lang Pag ako tatanungin, Sir Dominic, paano masasabi na yung team focus na yan, na young people, na yung young people na yan, ay talagang nag-i-stand out? Tingnan mo yung ginagawa niya para sa Panginoon. Kung ang pag-stand out ninyo, ang Kristiyano ninyong buhay, ang pagkakakilanlan or ang description ng standing out nyo, bakit stand out ito si na young people ninyo? Kasi alam mo, napakatalino niyang batang yan. Talaga namang, top. Nasa bubong siya palagi. Di ba? Ibig sabihin talagang matalino yan, matalino yan. Kinikilala talaga na sa school, talagang active na active yan. Teacher's pet. Talaga naman, yan? Talaga ganun ang pagkakakilanlan, kaya nag-i-stand out ka. Yung pangalan mo yung nag-i-stand out. Ganun ang pagkakakilanlan, Sir Dominic. Pero tinanong mo, anong ginagawa niya sa church niyo? Nagsisimba naman. Parang minsanan lang yan. Nag-ano naman, nag-i-stand up naman. Nagpapakita naman. Kumakanta ng stand up for Jesus. Pero nakatayo lang sa congregation. Patay. You see that? Amen. Paano talaga Oo, talagang akalain mo yan, may ginagawa sa church niya yan, pero talagang mas iniwan niya yung ginagawa niya sa church niya. Huwag niya lang mapabayaan ang pag-aaral niya. Nagulat kayo, no? Di ba? Nangyayari kasi yan. Realidad yan. You see, kung ganyan ang pagiging stand out ninyo, ang pag-i-stand out ninyo sa mundo, kalimutan nyo. Baliktad yung description ninyo. Dapat mag-stand out kayo sa mundo dahil sa ginagawa nyo sa Panginoon. Because what you didn't know, young people, yung ginagawa ninyo para sa Panginoon, yan ang magtataas ng reputasyon ninyo. Amen.
Yan ang susunod nating pag-uusapan sa pagtatapos ng ating topic sa darating na Huwebes. Sa pagtatapos, sa katapusan. Ang topic na to. Yan ang tatandaan ninyo. Alright? Kaya ako sinasabi sa inyo, i-check nyo ngayon sarili nyo, Team Focus. Ha? I-check nyo sarili nyo ngayon. Kung i-check nyo yung sarili nyo ngayon, young people, napaka-importante yan. Ilagay nyo lagi sa isipan nyo yung bagay na yan. Anong description ng pag-stand out o pag-stand out ninyo? You see? Ngayon, mas naliwanag. Ilagay nyo, your labor is not in vain in the Lord. Ngayon na binigyan natin ng emphasis na yung ginagawa nyo sa Panginoon is not in vain. Titigil ka pa ba? Come on. Amen. Gagawin mo pa ba yung secondary? Ipapangalawa mo pa rin ba yan over what you're doing in the world? Whatever it is that you're doing, ipapangalawa nyo pa rin ba yung gawain ng Panginoon? Or yung ginagawa nyo sa Panginoon? Liliitin nyo po ba yan? Gagawa nyo pa ba yan palagi ng excuse? Or mas ipaglalaban mo na ngayon yan? Because what you're doing for the Lord is not in vain. Amen. Ay gusto nga yan dyan, Sir Dominic, bago natin pakinggan ang huling mag-i-special. Oy, alam nyo na. sa akin, sir, yung take nyo yan, sir, ano yan eh. Alam nyo, Team Focus, kaya hindi kayo nag-i-stand out. Kasi hindi nyo pinapa-stand out yung Panginoon sa buhay ninyo, sir. Yung sinasabi, your labor is not in vain in the Lord. Kaya hirap tayo. Actually, sir, ano yun, sir eh. Yung sinasabi nyo, sir, kanina na parang nag-i-stand out sila sa mundo. Actually, hindi kayo nag-i-stand out sa mundo. Marami nang katulad mo na ganyan eh. Yeah. Marami na kayong ganyan. Yung kakla. Huli ka na, kumbaga. Huli ka na sa uso. Kung sa akala mo bago, hindi yung bago. Yes, Napag lumaan ka na. Tignan mo. Tsaka marami nang nauna. Yes, sir. Diba, ano yan eh. Kumbaga, sinasabi mo, gusto mo na lang magkaroon ng gano'n. Pero, nawala yung camera namin. Hanggat napapakinggan yung tinig namin, pero nawala yung camera namin. Ay, patay. Pero nandiyan naman po. Naririnig nyo naman ang tinig namin. Bahala na si Ma'am mag-interpret si Ma'am Aloha. Meron. May words yan. Maririnig tayo dyan. Ayan. Gusto ko lang sabihin, sir. Sayang eh. Yan, sige. Tuloy mo lang. Kami ay nasa kadiliman niyan. Gusto ng Diablo na dinalaw kami ni Sir Ponching. Ano ba naman yan? Kami ngayon ay nasa karimari-maarim. Nakadiliman ang mundo. GC lang yun. Dito. Hindi, totoo naman yun. Dilim naman talaga. Pero mamaya, yan na. Oy! Yan. Backlight ulit, Sir Glenn. Tuloy mo yung sinasabi mo, sir. Ayan. Ito yung Team Focus. Kaya hindi ka mag-i-stand out dyan. Kasi pinipilit mo lang gayahin yung mga kasabay mo dyan sa school. Yan yung Team Focus. Pero tignan mo, Team Focus. Once na inuna mo at pinilit mo na mag-stand out ang Diyos sa buhay mo, yan eh. Magagawa mo yan. Imposibleng hindi mo magawa yan sa buhay mo. Yung pag-stand up and stand out. Imposibleng hindi mo mangyari. Kasi, tignan yung Team Focus, hindi mo pa nararanasan yung pag-stand up at pag-stand out sa Kristiyanong buhay mo hanggat di mo pa naririnig yung words na puro ka namang simbahan eh. Puro ka naman church. Saan mo maririnig yan? Sa mga kaklase mo. Maniwala kayo sa akin, maririnig yan sa mga kaklase nyo. Kung hindi sa kaklase nyo, sa mga kamag-anak ninyo, kung hindi nyo pa naririnig yan, hindi nyo pa nagagawa yung sinasabi dyan sa words na stand up and stand out. Yan yung Team Focus. Kasi hindi mo pa naririnig yung sinasabi na puro ka naman simbahan eh. Tama na yan. Pwede naman na minsan lang. Minsan lang na mag-absent. Nako, Team Focus. Having that in mind, nako, mayayari kayo sa buhay ninyo. That's right. Wala kayo na. Diyan pa lang, pag nagkaroon kayo nahata kayo sa ganyang mentality, mawawala ka na sa pag-stand out for Jesus. Mawawala na yan. Ang magagawa mo na lang sa mundo, yan, stand out. Pero hindi mo na magagawa yung pag-stand up. Bakit? Kasi sinasabayan mo lang naman yung mga kaklase mo eh. Kahit sabihin mo pa na ikaw yung pinakamatalino sa klase, ikaw yung may pinakamataas sa grades, pero kinalimutan mo yung Panginoon. Nako, you're just standing out. Hindi ka nag-i-stand up. Yan yung bagay na kulang sa atin sa Team Focus. Yun lang po, Sir Joe. Alam mo, ilagay nyo lagi sa isipan nyo ito, young people, sa pagtatapos natin, ilagay nyo lagi sa isipan nyo ito. What you're doing for the Lord is not in vain. Yan na tayo. Yes, your labor is not in vain. Amen. It's not in vain. Huwag nyong kasawaan yan. Huwag nyong gawing secondary yan. Huwag nyong excusean yan. Huwag kayong gumawa ng dahilan
para hindi yan ang hindi yan ang, kumbaga ano ba yung word natin dyan. Hindi yan yung pinaka gawin mong priority. That's it. Amen. That's the word. Ilagay nyo sa isipan nyo yung young people. Make it sure, young people, make it sure that when the reason why you're standing out because hindi ka tumitigil sa ginagawa mo para sa Panginoon. Because alam mo sa sarili mo that your labor is not in vain. Amen. Alright, Sir Dominic, ipakilala mo na yung ngayon, makakanta ngayon. Bago tayo magtapos to keep our spirit fresh and alive. Excited din ako eh. Alive. Mamaya, kasi excited ka rin dyan eh. Sige, pakilala mo na, Sir Dominic. Okay, pakinggan po natin isang kanta na handog ng Trusted Timothy. Amen. Low. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day. Still praying as I'm onward bound, Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doves arise and fear dismay. Though some may well burdens abound, my prayer aim is higher ground. I want to scale the utmost high and catch a gleam of glory bright. But I pray till heaven found, Lord, lead me on the higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Alright. Maraming salamat, Sir Dominic, at sa iyong grupo na Trusted Timothy. Thank you for the special number. Again, maraming salamat sa mga nakasama natin. Pakita natin ulit yung mga kasama natin sa Google Meet. Yan, amen. Kaway-kaway kayo lahat na nandiyan dyan. Andyan ang CBBC Panike Mission. Yan, magandang gabi ulit sa inyo lahat. Thank you for joining us. Shoutout sa'yo, Raymond. Yan. And shoutout doon sa kumakaway doon sa likod. Yan. Si Boy Como Plunge. Yan. Shoutout sa'yo. Madaya, sir. Naka-polo shirt lang eh. Madaya. Next ay nandiyan dyan mula sa station naman dyan, mula sa Patnungon. Yan. Wala si Brother Steven. Nasaan kuya mo? Yun, magpakita ka. Hindi kita nakikita. Takot ka na sa tao. Hindi nyo kasi pupunta dito palagi. Takot ka na sa tao. Hindi ka makita. Yan. Hindi ka makita. Ay, patay. Wala na. Namatay na yung internet. Alright, sige. Anyways, naman ko baka kulang yung signal doon. Maraming salamat. And next ay, of course, andyan si Sister Moraya. Nandyan. Bait naman nag-join pa. Yan, nandyan. Amen. Ikaw lang yata ngayon. Wala kang kasama? Okay. Yeah. Tama. Katatapos lang din kasi. Ang service kasi nila is every Thursday. Kasi nandito sila sa atin pag Wednesday. Alright, next. Ay, nandiyan din yung ating, nasa yung mga ibang simbahan. Wala na? Yan. Ayun, nandun si, diyan na tayo sa mga station. Mula sa station natin dyan, yan, yung mga may logo ng, hindi na may pagkakailang sa amin yan. South Border. South Border. Yan, ang mga kaluluwa nila. No? Yan. Hindi pa yan. Meron pa kami isa eh. May isa pa kami actually. May isa pa. Na Nasaan yung Yan. Yun. No? Yun. Amen.
Yan, nandiyan dyan. Oh. Tapos ka na, Hartley, kumalikot ng paa. Alright, next. Sino ba yun nandiyan dyan? Saan pa yung stations natin dyan? Yan, sa station nila Ma'am Eileen. Yan, sa... Bira. Amen. Yan. Ay, kila si Ronald to. Biray, if I'm not mistaken. Yan. Si ano ba yan? Sino yung nagkakaway-kaway dyan? Nandiyan ba? Sinong kasama niyo dyan? Nandiyan ba area leader niyo? Kasi alam ko kaya hindi siya pumunta. Ha? Parang mga bahag yan eh. Yan from Baag Station. Yan. Hindi. Si Sir Bonching yan. Yan. Yun. Amen. Diyan sila. Amen. Sa Cavite yan. Sa Cavite. Alright. Thank you. Next. Sa station naman ni Ma'am Jamaica. Yan. Sa station ni Ma'am Jamaica. Yan. Central East. Yan. Team Focus. Yan. Alright. Amen. Keep tuning in. Patuloy kayo, brothers. Next, ang station natin sa New Jersey. Yun. Kay Sister Ayen. Hello, Sister Ayen. Amen. Ayan naman pala eh. Ayan naman eh. Alright, thank you. Next. Sino ba yung ano yan? Sa station, yan, kila Sister Benis. Yan. Pasay West. Yan, Pasay West Station ng Team Focus. Yan, amen. Thank you. Next, sino ba yung nandyan natin? Meron pa? Parang wala. Yun. Sila Sir Ruben Obidos. Yan, amen. Sir Ruben, yan, amen. Yan, nandiyan din Sir Antonio. Yan, amen. Magandang gabi sa inyo lahat. Amen. Yung motor. Next. Sino ba yung... Yan, sa station ni... sa station... Ang bira. Ang security guard ng... ng Team Focus Station sa Panigi. Ramos. Yes. Kita nyo naman talaga. Kanina, nanonood ka. Yan, kasama niya si brother. Yung sakristang kasama mo dyan. Yan. Yan. Nakita, parang alam mo, may kamukha kayong dalawa na pumunta dun sa Ramos, 7-Eleven Ramos. Meron ako nakita eh. May picture eh. May video. May picture. Alright, next. Sino pa yung mga nandiyan natin na stations? Wala na mga stations? Sigurado ako. Parang, wala ako nabanggit na. Hindi, si Brother Dennis Jr. Yan. Magandang gabi sa'yo, Brother Dennis. Brother Dennis, magandang gabi. Amen. Wala. Yan. Nasaan si kuya mo? Si DM? Yan ba si DM? Hindi yan. Oy. Yan, nandiyan si kasama mo si DM. Ayun. Amen. Alright. Next, sino na dyan? Yan. Si Relan. Oh, hindi. Andi dito si Relan. Hindi si Relan yan. Hello, Samantha. Hello, magandang gabi sa'yo. Yan. Hindi si Relan yan. Pabalikin mo. Pangitiin mo. Okay, next. Sino ba yun nandyan? Mga individual, Wala akong nakitang Eto talaga, seryoso to, Ayun, may isa pa. Yan. Sa station ng De Jessica. Yan. Si Ernest. Yan. Amen. Maganda. South yan. South station ng Team Focus. Amen. Alright. Alam mo, eto, correct me if I'm wrong, If I'm wrong, correct me, Parang walang Southeast station ngayon. Oo nga. Ay, patay. Wala. Ay, teka lang, Isipin ko, titingnan natin maigi, Wala nga, wala. Wala. Yari kayo sa leader nyo. Ako sinasabi ka, takot-takot na naman ang meeting ang aabutin nyo. Sir, nanood sa service mo kanina. Yeah. Anyways, again. Sige, pabatiin natin. Yun. Yes. Wala. Ano na lang kayo? Mighty hotdog na lang. Mighty Suckers. Okay, alright. Maraming salamat dyan, Sir Maki. Stay safe. At ingat kayo sa pagbalik nyo nila, Pastor, bukas. Alright. Of course, yung mga nandito sa ating studio live audience, wave your hands. Yan. Kaway-kaway kayo sa camera. Yan. Madami pa rin. Marami pa rin. Amen. Ayun, yun nando doon. May dalawang bading doon sa likod.
May burger pa eh. Anyway, sabi ko, Sunog na patin eh. ano yan? Ano? Saan? Mac! Sa live audience. Yun! Yun! Yay! Yeah. Alright. Amen. Alright, I believe tayo ay pinagpala sa gabi na ito, Team Focus. Amen. At ang bawat isa ay masaya na tumanggap ng ating pong pinag-usapan ngayon. And let's make it sure, Team Focus, that you will keep on growing spiritually. Amen. Make it sure na ang priority is your spiritual life. Alright? So much for that. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Team Focus, sa mga nasa station, sa Google Meet, sa mga nasa Facebook Live na nanonood din po sa amin, hindi man kay Team Focus, lahat ng sumusubaybay sa ating pong programang Staying Alive program for the Team Focus. Thank you for tuning in to our studio live audience. And of course, to our viewers worldwide and nationwide, thank you for being with us. See you on the next episode ng programa nating Staying Alive! God bless you all. Have a good night rest. Peace. It's not what you have, but it's who you know that determines where one day you'll go. You can have a fortune and lose your soul. It's not what you have, but it's who you know. Tell about His word. Be sure it's known. Make it heard. Do you want to see? Do you pray and plead that before they die, they will believe? It's not what you have, but it's who you know that determines where one day you'll go. You can have a fortune and lose your soul. It's not what you have, but it's who you know. You may have a house high on a hill and have the money to buy a field, but if you don't know Jesus Christ, your money can't buy eternal life. It's not what you have, but it's who you know that determines where one day you'll go. You can have a fortune and lose your soul. It's not what you have, but it's who you know. It's not what you have, but it's who you know that determines where one day you'll go. You can have a fortune and lose your soul. It's not what you have, but it's who you know. It's not what you have, but it's who you know. It's not what you have, but it's who you know. It's not what you have, but it's who you know that determines where one day you'll go. You can have a fortune and lose your soul. It's not what you have, but it's who you know.